Okay, isang mapagpalang araw ng linggo sa inyong lahat. At bago ako bumati at magpasalamat ay gusto ko lang munang basahin ang katanungan ni Rag Ferns. Okay. Ang sabi niya, Sir, how about kung ang baril ay involved sa isang kaso? Yan, magandang tanong yan. Dapat ito malaman ng mga gun owner. Okay, at bago natin yan sagutin ay gusto ko lang kayong pasalamatan sa inyong pag-like at pag-share ng ating mga videos dahil yan ay nakakatulong para dumami pa ang ating mga subscribers. At lalo tigit, maraming salamat do sa mga hindi nag-skip ng ads sapagkat nakakatulong naman kayo sa ating revenues. Kung saan ang ating YouTube channel ay hindi pansarili kong bulsa, ito ay inilaan ko sa mga ginawa ko ang aking YouTube channel para dun sa aking mga beneficiaries na tinutulungan natin, 6 na mga bata na anak ng mga single parent na at least mabigyan natin ng kanilang mga pambaon sa eskwelahan dahil sila naman ay sa mga public school nag-aaral. At maraming salamat sa inyong hindi pag-skip ng ads. At lalo tigit, pasasalamatan ko rin yung mga nagpadala dito. Sana may magpadala uli para yung mga bata natin ay madagdagan yung kanilang allowance at madagdagan pa rin yung ating mga bata na pinapag-aral na tinutulungan. Maraming salamat sa mga nagpadala dyan sa ating GCash number. Huwag po ninyong tawagan yung aking anak. Anak ko po yan, aking tresurera. Yan po yung ating Ingat Yaman na kung saan ay siya ang nagbibigay do sa mga bata. At wala po kami, huwag po ninyong tawagan yan para bumili ng baril o kung ano pa man. Wala po kaming binibintang baril. Okay, at pasasalamatan ko rin yung mga nagpadala sa ating premiere videos sa pangunguna ni Noy Peace America. Okay, inahulog. At maraming salamat sa iyo, Sir Noy Peace America ng Virginia, USA. Basahin ko lang at natanggap na yung huli mong pinadala ay malaki ang may tutulong sa ating mga bata. At basahin ko lang yung kanyang message. Sabi niya, I salute your devotion in helping the less fortunate kids get their education. God bless. Okay? Maraming salamat sa iyo, Sir Peace America. At kayo ay may puso ng pagtulong. Sana marami pa ang kagaya ninyo. At ngayon din, salamat kay Boy Omay Jubil Platon ng Riyadh, Saudi Arabia. Okay, at sa katanungan ni Rag Ferns, how about kung ang baril ay involved sa isang kaso, anong mangyayari sa inyong baril? Okay, ang inyong baril ay magiging evidence o pinakang exhibit sa korte kung yan ay nakarating sa korte. Yan ay ipipresent yan at yan ay tatataka ng kung ano man ang sabihin ng judge. Let them ilalagyan niya ng yung evidence or exhibit. Halimbawa, exhibit A-145, ganun. At magiging evidence yan. Hindi natin alam kung ano ang magiging paglilitis dyan. At yan ay mananatili sa court habang kayo ay nililitis. At ano ang mangyayari sa inyo? May revocation po ng license. Basahin na natin yung batas para, kasi yung iba hindi, para paniwalaan tayo. Yung iba kasi hindi naniniwala sa ating sinasabi. Okay, ang sabi dito, in the Philippines, if a licensed firearms is involved in a crime, the firearms license and registration will revoke. Yung firearms at yung license ay marirevoke. Okay, pag na-revoke, edi wala nang visa. And the firearms is subject to confiscation by the Philippine National PNP Police. Okay? So, kukumpiskahin ng police yung baril. Additionally, the individual involved may face criminal charges for the crime committed and potential be barred from obtaining future firearms license. Okay, so yung may-ari ay haharap sa paglilitis at kung ano man yung kanyang magiging charges o kung ano man ang hatol sa kanya. Depende kasi yan sa kung ano ang naging kaso, hindi natin alam. So yun lang.
At meron pa ditong sinasabi na specific consequences. Ang sabi, license and registration revocation. The firearms license and registration are automatic ha, pag sinabing automatic, wala ka nang gagawing automatic na yun, automatically canceled, and the firearms is confiscated. Kumpiskado na yung baril mo, canceled na, ipipresenta na yan sa court. Ito naman yung mga criminal charges, sa criminal charges, the individual may face criminal charges related to the crime firearms was involved. Okay. Kung ano man yung charge sa inyo related dun sa na-involved ninyong baril. Okay. Siyempre, pinag-uusapan dito yung may mga license. Iba yung usapan ng mga walang license. Mas matindi yun. Ang sabi dito ay disqualification from the future licensing. Pwede pa kayong hindi na makakuha ng license habang buhay. Depende sa naging kaso ninyo. Ang sabi dito, the individual maybe, ibig sabihin, maybe, hindi pa sure. Depende sa kaso nga may be permanently disqualified. Permanently na habang buhay na disqualified from obtaining future firearms license. Kumbaga habang buhay na kayong hindi makakuha ng license ng baril. Yun ang pinakang matindi doon. Depende yan sa magiging kaso ninyo. Penalties. Ang sabi ay, penalties for violation of law can include imprisonment. Pwedeng makulong, fines, multa, and cancellation of license. Okay. Pwedeng makulong, pwedeng magmulta, pwedeng mag-cancellation of license. Ang makakapagsabi lamang niyan ay judge. Hindi po tayo. Depende nga yan sa kaso. Evidence. In court, the confiscated firearms must be properly documented and authenticated as evidence. Yun yung sinasabi ko kanina. Yan ay confiscated firearms, properly idodokumento yan ng court at i-authenticate as evidence. Yan yung lalagyan na yan ng exhibit, kung ano man yan, exhibit 1, exhibit A-1, kung ano man ang ilalagay ng korte dyan, idodokumento na yan. Ito, relevant laws. Ito yung mga relevant na mga batas. Republic Act Number 10591, Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. This law governs licensing and regulation firearms in the Philippines. Yan yung batas na. Yung binasa natin na implementing rules, yan yung saklaw ito ng batas na Republic Act 10591, yung mga binasa natin. Omnibus, kasama rin dyan yung Omnibus Election Code. This law address election-related offenses including gun bans and carries penalty of violator. Okay? Yung pag-gun ban, yung pagdadala ng baril, pag panahon ng kampanyahan, eleksyon, kasama dyan. Revised implementing rules and regulation ito yung revised implementing rules and regulation RA 10591. These rules provide further details on the implementation of RA 10591. So yan yung kahahantungan ng ating mga natin pag yung ating baril ay na-involve sa crime. Siyempre, lilitisin niya ng korte. Siyempre, may abogado tayo. Kukuha tayo ng magaling na abogado. Ay ang tanong, paano naman kung tayo ay acquitted, yung napawalan sala, para itatanong rin ninyo sa akin yan. Anuhin na rin natin. I-discuss na rin natin. Halimbawa tayo ay binasahan ng korte. O, ikaw, Poncio Pilato, ay napatunayang walang sala dahil sa kakulangan ng ebidensya. Mga gano'n naman ang pero pagka ikaw ay may kasalanan ay beyond reasonable doubt. Walang bahid ng pag-aalinlangan ang hatol. Pero yung mga napapawalan sala dahil sa kakulangan ng ebidensya.
lack of evidence. Yan ang mga kalimitan na basa ng korte. So, acquitted ka, napawalang sala ka, dahil kulang yung ebidensya, hindi malinaw. Anong mangyayari sa baril ninyo? Yung ba automatically, order na ba yung judge? Ibigay na yung baril kay Poncio Pilato. Dahil napatunayan siyang walang kasalanan. Ganun ba yun? Hindi po, may proseso pa rin. Pwedeng mabalik sa inyo yung baril at pwede rin hindi. Here's more detailed breakdown. Ang sabi, acquitted and returned. Yan. Yung na-acquit ka at yung pagbabalik. If a gun owner is acquitted of the charges that lead to firearm seizure, can file a petition with the court for the return of the firearms. Hindi agad mababalik sa iyo. Gagawa pa yung abogado mo ng petisyon. Panibagong panibagong lakarin ito. Gagawa pa ng petisyon. Sasabihin ng abogado mo kung bakit dapat ibalik sa iyo yung iyong firearms. Kung bakit dapat ipapaliwanag pa rin ng abogado. Kailangan mo pa rin ng abogado. Hindi pa rin yung pupunta ka na doon sa mga pulis, akin na yung baril ko. Dahil ako naman ay walang sala. Hindi pa makukuha ninyo yung baril. Gagawa pa rin ng petition with the court for the return of firearms. Ay paano yung criminal cases naman? Criminal cases, the court will consider the evidence presented and the outcome of the trial. The individual is found not guilty. The firearms is generally returned. Karaniwan talaga nababalik yung baril. Pero gagawa ng petition. Gagawa mo ka muna ng petition. So yung abogado mo gagawa ng petition. Pero generally the firearms returned. Okay, yan ba ay basta-basta na lang ano muna ang gagawin mo? May gagawin ka pa diyan bago kinakailangan dahil yung lisensya mo ay na-revoke, napawalang visa yung iyong license, mag-a-apply ka uli ng panibagong license. Dahil na-revoke na yun revocation na panibagong license. Tingnan natin yung batas. Other seizure. The firearms was seized under protective order or other non-criminal circumstances. The owner may need to demonstrate to the court that they are no longer threat or no longer violator of the Constitution that led to the seizure. Okay. Court order required. Generally, a court order is needed to return a confiscated firearms even after acquitted. So, pagkatapos ng iyong petition na ma-return sa iyong baril, may soli yung baril, magagawa ngayon yung may court order. Hindi basta-basta pulis ang mag-ano niyan. Maglalabas ng court order yung korte, ibibigay mo sa mga pulis, may court order na yan, ito, na dapat mo nang isuli yung baril sa akin. Yan. Saka lang masusuli sa iyo. At meron pa, there may be also administrative procedure with the Philippine National Police Firearms and Explosive Office, EPO, PNP, EPO, in order to relevant authorities to facilitate the return. Ito yung mga posible If the owner is convicted, the firearms may be forfeited in favor of the government. Kung ikaw ay na-convicted, 45 na yung baril. Hindi na mababalik sa iyo. Ito naman yung claim of custody. It is crucial to ensure the firearms claim of custody is properly maintained through the process to avoid complication with its return. Ito, ang sabi, para hindi magkameron ng komplikado baka mamaya pagbalik sa iyo ay wala ang lisensya pala noon ang lisensya pala noon ay revokado o wala nang visa yung license noon. O edi paglabas mo ngayon, pagkakuha mo, pwede ka naman namang hulihin. Ito renewal and registration. Even after acquittal, the owner must ensure, sisiguraduhin mo their firearms license and registration are up to date to legally possess the firearms.
failure to renew can lead to confiscation. Okay. Baka mamaya, sisiguraduhin muna ninyo na updated yung inyong license. Ay na-revoke na yan eh. Sisiguraduhin ninyo na na-renew ninyo yan. Oh. Dahil baka pagkakuha ninyo niya, nakuha nga ninyo, paglabas ninyo ng police station, eh may checkpoint na naman, o nahuli ka na naman ngayon, eh yung license mo ay revoke. Hindi up to date yung legal pa. So, yun ang dapat. Sisiguraduhin muna ninyo, ang sabi, even after acquittal, the owner must ensure, sisiguraduhin ninyo, their firearms license and registration are up to date. 2. Legally possess firearms. Failure to renew can lead to confiscation. O ay kung hindi pa rin ninyo makukuha or makuha man ninyo yan, madali na naman kayo. Confiscated na naman. So ayan, at sana may natutunan tayo dito. Mas importante talaga na may alam tayo sa batas. Okay? Dahil pag ako ngayon nag-ano ng conduct ng gun safety seminar, open ang lahat na magtanong ng mga ganitong bagay, yung mga ownership, ito ay kasama. Dapat alam natin ang ating karapatan, ang ating ano ang magiging kahinatnan natin kung tayo ay may nagawang kasalanan at papaano natin ito magagawa ng paraan. So yan, maraming salamat sa inyo. At bago ko basahin yung ating mga salamat kay Ragfern sa kanyang katanungan yan. At bago tayo magtapos, bago natin basahin yung mga community spotlight natin, sa mga shoutout sa mga kababayan ko sa Pinamalayan Oriental, Mindoro. Please support po yung aming bagong negosyo dyan, Papa Burgers. Yung dati kong machine shop, tinayuan ng aking anak ng Papa Burgers. Dyan sa Albarci Street, Pinamalayan Oriental, Mindoro. Sa pagmamanage ng bunso kong anak na si Elmer Jr. Punta lamang kayo dyan, mag-burger kayo dyan, sabihin lamang ninyo na subscribers ko kayo at buy one take one po. Maraming salamat sa inyo. Okay, community spotlight. Si Ragferns ay may 59 na engagement, si Nueva Prepare ay may 22 na engagement, si JR 10 Chodowski ay may 49 engagement, si Daniel De Guzman ay may 16 engagement, at si Tommy Aparache ay may 100 plus engagement. Perfect. Shout out kay Ragfern, shout out kay Nueva Prepare, shout out kay Chodowski, shout out kay Daniel De Guzman, at shout out kay Tommy Aparache. Maraming salamat sa inyo lahat. God bless us all. Thank you very much.